Alam mo ba na 90% ng mga startup entrepreneurs ay hindi umaabot ng 5 years yung business nila? Hindi dahil hindi sila magaling, kulang sa foundation, kundi dahil patuloy nilang ginagawa itong 5 mistake na karaniwang ginagawa na rin ng mga nag-start noon. So sa video na to, sasabihin ko sa iyo yung top 5 common mistake ng mga startup entrepreneurs at kung paano mo to susolusyonan. Welcome back on my YouTube channel, Charlene Pakating here, and kung bago ka pa lang dito sa channel ko, feel free to hit the subscribe button. On mo na rin yung notification bell para manonotify ka every time I upload a new video. Dito sa channel ko na to, nagtuturo ako about Facebook ads, yung mga free tips sa Facebook ads. Tinuturo ko rin dito yung mga how you can start your business, grow your business, AI tools. So, going back sa topic natin, i-uncover natin dito yung 5 common mistake ng mga startup entrepreneurs and kung paano mo ba to maiiwasan. Number 1 mistake ng mga startup entrepreneurs is wala silang clear target audience. Alam mo ba na kapag hindi mo alam kung sino yung mga target audience mo at hindi mo rin sila kilala kung paano sila mag-scroll sa social media, kung ano yung mga madalas na tingnan nila na post, diba? Saan sila madalas tumambay? Nasa Twitter ba sila? Nasa TikTok, nasa IG, nasa Facebook, nasa YouTube. Kapag hindi mo alam yan, malaki yung possibility na hindi ka makabenta. Okay? Kasi hindi mo nga sila kilala. Tinatamaan mo lang lahat. In short, gumagawa ka ng generic marketing. So, para masolusyonan mo yon, kailangan alam mo muna kung sino yung mga dapat bentahan mo, ano ba yung mga hilig nila, paano ba sila magsalita. Okay? Yung iba kasi kapag mga may post, diba? Yung iba binabasa nila kahit mahaba yung post. So, ibig sabihin, yung mga tao na yun, mahilig sa storytelling post, di ba? So, kung kilala mo na yung audience mo in the first place, may iwasan mo na yung mistake na to. Kailangan magawa mo yan bago ka mag-jump up dun sa product or services mo. Ang key takeaway dun, hindi lahat customers mo. Pero mas mabuti na naunti yung customers mo, at least quality. Kesa naman sa madami nga yung leads mo, marami nakakita ng post mo, ng ads mo, pero hindi naman bumibili. So, number 2 mistake ng mga startup entrepreneurs is wala silang tamang pricing strategy. Yung iba sa kanila, karanihan ay ginagaya lang yung competitor, diba? Kung paano yung pricing ng competitor. For example, si competitor is mababa yung benta. Okay? Halimbawa is, okay, pata na lang. Si Goju. Okay, Goju do. Ang alam ko, ang competitor nito is Jisoo Life. Okay? So, kung pupuntahan natin si Shopee, sample, punta tayo kay Shopee. Ang alam ko, mas mataas yung benta ni Jisoo Life kaysa dito kay Goju-do. Punta muna tayo dito kay Shopee. Search natin si Jisoo Life. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa top sales. Ayan. Top sales, and as you can see, meron na dito 4.9. Okay, 4.9% na, or 4.9 stars na bumili ng Jisoo. Ngayon, yung Jisoo Life na similar dito sa Goju-do na gamit ko is this one. Yung Fan Life. That's 899. Ang alam ko, mas durable yung battery ni Jisoo Life, pero nasa 1799 kasi talaga originally yung price nito. So, mas mataas talaga siya. So, based sa Google, si Jisoo Life nakuha siya ng higher sales versus dun kay Goju-do, no? Ngayon, bukod kasi dun sa pinakang appearance ni Jisoo Life, kung napansin mo dito, si Jisoo Life maganda rin yung appearance niya. Diba? May iba transparent, para kita agad. Yan. Almost similar naman yung design na to dito. And this, diba? Similar lang. Baka 100 din to. Ayan, medyo palobat na siya, 19 na lang. Ngayon, saan natin ipapasok yung mali yung pricing? For example, si Jisoo Life, 899. Pero kung titingnan mo dito si Goju-do, search natin 899 yung isa ha. Ito namang isa is Goju-do. Am I right? Okay. Goju-do Fan. Tingnan lang natin. Ngayon, ita-top sales ko ulit siya. Hanapin natin this one. Okay. Medyo alanganin yung pricing nito. 999. Kasi alam ko nasa 500 plus pa din si Goju-do, no? Pero kung napansin mo, si Jisoo Life, 899. Nagkaroon lang siya ng promo. Ngayon,
May difference kasi yung pagpa-price niyan. Kung halimbawa ang quality kay Gojido is hindi ganun kagaya kay Jisoo Life. So, yung difference, dahil may materials, may mga shipping cost pa, di ba, yung mga cost of goods, kailangan mo rin isalang-alang yun. So, paano mo susolusyonan yung maling strategy ng pagpa-pricing mo? Number 1, tingnan mo mismo kung ano yung mga expenses mo. Okay? Pagdating dun sa expenses, kailangan ilagay mo yung lahat. Okay? Lagay mo yung cost of goods mo, magkano ba yung shipping fee, magkano ba kapag may mga RTS sa'yo, yung iba bang RTS is hindi na napapakinabangan kasi nasira na, di ba, during the courier. Ngayon, kung lahat lang yun is, for example, aabot ng 700, and then ang benta mo lang is, halimbawa dito 99, lugi ka. Di ba, lugi ka sa isang product pa lang. So, yun yung sinasabi ko na dapat alam mo muna kung ano yung mga expenses, nakatrack yun, bago ka mag-pricing. So, siguro ang pricing na better is mga, kung nandito ka sa ganitong category for e-commerce, okay na yung mga 20% markup. And before tayo pumunta sa number 3 mistake ng mga startup entrepreneur, feel free to subscribe kung bago ka pa lang dito sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, i-on mo na rin yung notification bell para manonotify ka every time I upload a new video. So, number 3 mistake is poor time management. Maraming mga startup entrepreneur na may attitude na, kaya ko to. Kaya ko tong gawin lahat eh. Diba? Yung all in. Pero, may budget naman. Diba? May mga startup entrepreneurs kasi na yung iba nakakuha na ng capital. Diba? Nakaipon na sila. Now, ang isa sa mistake ng mga startup, kahit may capital naman, enough capital to acquire yung leverage na tinatawag natin, no? Money leverage and time leverage is hindi sila nag-acquire ng at least tao, isang manpower lang. Naka one-man team. So kapag one-man team kasi mostly mauubos talaga dun yung lakas mo, 'di ba? So hindi lang naman for sure yung activity mo is negosyo, 'di ba? May iba ka ding activity for your personal life, 'di ba? Especially for Sunday, naka-church tayo. Ngayon, kung yung time mo, hindi mo siya gano'n na ma-manage. Kasi nga, ilan lang naman yung oras natin, 24 hours, di ba? Now, ang pinakang best thing na gagawin mo dun is mag-hire ka, kahit isa lang. Mag-delegate ka na ng isang tao kung kaya ng capital mo. Now, kung hindi kaya ng capital, maglista ka ng mga ipa-priority mong to-do list. Yung ipa-priority na to-do list, make sure may ambag para magkaroon ka ng income, magkaroon ka ng profit. Di ba? Kasi kung puro to-do list lang and then wala namang impact dun sa sales, it's all about sales pa rin kasi kapag nasa business ka, diba? Pero kung ang unahin mo is productive ka nga, pero wala dun yung income, wala dun yung profit, kailangan hatiin mo siya. So kahit gano'n ka kagaling sa paggawa ng mga product mo, ng services mo, if hindi mo kayang i-market, wala din yun. Kailangan isasama mo sa priority mo yung pagmamarket. Okay? Kasama siya sa to-do list para maiwasan mo yung poor time management. So, number 4, walang testing bago mag-launch ng business mo. Hindi natin masasabi na gumawa ka ng enough market research. May possibility ba talaga maging profitable yung business? O baka naman, dahil naisip mo lang, hindi mo binalidate yung idea mo. That's number 4 mistake ng mga startup entrepreneurs. Hindi natin sinasabi na pangit yung naisip mong idea, but it's very important na gumawa ka ng research. Paano ba yung paggagawa ng research, Coach R? Pwede mong gawin kasi na, halimbawa, naisip mo, gumawa ka ng ebook, diba? Tungkol saan yung ebook? Kailangan mo siyang isa-isahin eh. Pagka nalaman mo na tungkol saan yung ebook, then ang target mo, sino ba? So, pag nalaman mo na yun, then nakagawa ka na ng market research, you can do market research, for example, nasa Facebook na. Marami na ngayon eh. Pwede na natin gamitin ng Facebook. Pwede rin natin gamitin yung mga forums, diba? Open forums para malaman mo kung, ay, may bibili ba dun sa product? Baka kasi wala namang bibili. So, kung ganon, malalaman mo na agad kung, okay, may possibility tumaas yung profit ko dito. Yung possibility na malugi ako. Ganon man lagi sa business. May ups and down. Pero, kailangan mo lang talaga maging matalino at magaling sa pagpaplano ng business mo and pag-i-implement. So to summarize, kailangan mo mag-market research para malaman mo kung meron bang possible na bibili ng product. Kasi kung walang possible bibili ng product, wala kang makukuha testimonials, di ba?
So in short, walang trust dun sa mga possible na mag-visit ng store mo. Kaya kailangan mo ng market research. Okay? Kailangan mo siya i-testing. Kung gusto mo i-testing dun sa mga friends mo, ibigay mo siya ng free or kaya naman ng maka 50% off, di ba? Just to make sure lang na merong mga taong bibili nun. Di ba? Pwede kang gumamit ng organic marketing, which is free lang yun. Pwede mo gamitin yung social media, yung word of mouth, your friends of friends, di ba? Maraming paraan para mag-market ka. Alright? Number 2, pwede mong gamitin si paid ads, pwede mong gamitin si Facebook, si TikTok, si YouTube, si Google. Name it all ng social media, lahat naman sila may ads na. Kailangan lang talaga dito sa number 4 since ang reason nga is walang testing, di ba? Walang product launch bago ninyo masabi na okay, goods yung product. Kailangan talaga i-test mo siya muna. Kung di mo siya kayang i-test ng paid, maghanap ka lang talaga. Hanapin mo siya sa social media. Maghanap ka sa Google, maghanap ka sa Facebook kung may mga potential na bibili. Number 5 mistake ng mga startup entrepreneurs na ayaw kong gawin mo, okay, is mali yung mindset. Yung iba, pag nag-start ng business, gusto nila, ora-orada may result na. O kaya naman, overnight, gusto may result na. Diba? Hindi ganun tumatakbo yung business. 80% ng success ng business is dahil sa kung paano mag-isip yung owner o yung negosyante. And yung 20% is yung skills. Okay, so kailangan mag-invest pa rin sa sarili yung mga business owners kahit may alam na sila. Okay, keep on investing dun sa learnings ninyo. Kailangan pa nag-business ka, alam mo rin sa sarili mo na, okay, I need to take risk. Pero yung risk na yun, kalkulado mo. So, ang key takeaway dito is, kung gusto mong magtagal sa business mo, kung gusto mong mas maging successful yung business mo, dapat ready kang mag-adapt, ready kang mag-invest sa sarili mo, ready kang matuto dun sa mga empleyado mo. Kasi minsan yung mga empleyado mo, may alam din naman yan sila, diba? So, to summarize, here's the top 5 mistake ng mga startup entrepreneurs na dapat mong iwasan kung gusto mong magnegosyo this 2025 onwards. Number 1, walang clear target audience. Number 2, mali yung pricing strategy. Number 3, poor time management. Number 4, walang testing bago mag-launch. And last but not the least, wrong mindset. Okay, number 5 yun. Wrong mindset. So, in order for you to have a successful business, dapat maiwasan mo yung mga yan at gawin mo in a good way. Okay? So, sinabi ko na sa'yo kung paano mo gagawin yung mga kabaliktaran yan. That's negative kasi. So, gagawin mo yung kabaliktaran which is positive. So, sinabi ko na sa'yo isa-isa sa video na to. Hopefully, marami ka natutunan. And kung gusto mo pa ng mga business tips, you can comment dyan sa ilalim. Okay? Kung ano yung mga gusto mong topic pa na pag-usapan natin in our next episode dito sa playlist na to. So, once again, this is Coach Erlene Pakatan. Thank you for watching and see you on our next episode.